alam mo, hindi ko malaman kasi kung alin ang paniniwalaan ko. Iba yung sinasabi ng ICI, iba rin yung sinasabi ng ombudsman. Kuminsan, nagtataka nga ako sa ombudsman by the way, gusto ko rin magtanong kay Ombudsman Remulla, may karapatan ba o may otoridad ba ang ombudsman na utusan ng NBI at saka Bureau of Fire Protection na magsiyasat? No? Kasi alam ko, iba ang independent yung ombudsman under the executive branch itong kanyang inuutusan. Meron bang ganong kapangyarihan? So, number one question. Pangalawa, doon sa ICI, wala pang malinaw ang nagsasalita, DPWH. Si Secretary Vince Dizon yata yung nagsabi na baka bago magpasko, may makulong. Malacanang, especially the Office of the Executive Secretary, who is being implicated anyway in the scam na pumayag. Yun nga ang salin Di ba? Sabi nila, bukas sa publiko, ganyan-ganyan, sabi ni Mr. Remulla, lahat, no? Lahat pala, ang lahat lang ng salin, hindi kasama yung salin ng mga kapanalig niya sa administrasyon. O sabi ni Mr. President, bago siya umalis papuntang Malaysia, bukas siya na ipakita, i-publish yung kanya salin. Pero sandali lang, sabi niya, bago siya umalis, kukonsult ko muna yung cabinet ko. Pagkaalis niya, nagsalita naman yung caretaker, si Mr. Bersamin, sabi niya, no, may batas tayo, hindi pwedeng sa tanang panahon i-access nila yung mga salin ng mga government officials. Which stands, no? Kaya hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung sinasabi ni Mr. Remulla, ni Ombudsman Remulla, na binabago niya ang batas. Hindi ba niya pwedeng baguhin ang batas? Ngayon ba, Sir Jay, may mga aftershocks pa kayong nararamdaman dyan sa Davao? Umaabot meron pa. Pero dahil lalo na dito sa ibang bahagi ng Davao, dahil nasanay na sila sa mga katamtamang lakas, medyo parang parang idinuduyan na lang ang pakiramdam. Po. Siguro unahin natin talakayin itong ang issue pa rin sa gitna ng kontrobersyal o sa issue ng korupsyon dito sa ating bansa. May isang panukalang batas ngayong isinusulong dyan sa Senado. Sir Jay, si Senate President Tito Soto, itong panukalang batas na Independent People's Commission. Para ito, layunin ng batas na ito na gawing permanenteng batas yung umiiral na executive order ng Pangulo na nagtatag ng ito ngayong IPC, itong Independent Commission for Infrastructure. Ano po masasabi po ninyo? Siguro maganda basahin muna natin kung anong nilalaman yan. Baka yan overlapping naman sa function. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa yan. Kasi para masinasabi natin araw-araw may corruption sa Pilipinas. I mean, yun ang pag binasa mo, bakit kinakailangan ng batas na permanente? Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy yung nakawan. Kasi dapat dyan, lang yan as the need arises, no? Parang mag-ano ka ng Manglapos Commission, ng Sagisag Commission, pag may malaki talaga, no? Pero pag sinabi mong gagawin mo ng permanente yung batas, ibang connotation yan, especially sa pandaigdigang media, no? Siyempre umiiwas tayo dahil nakikita naman natin, kahit na sa tourist arrival, kulelat na tayo ngayon. Imagine mo, naunahan na tayo ng Indonesia, ng Vietnam. We have less than 4 million tourist arrival over the last several months, while others are having 21 million. No? So, sana pag-aralang mabuti. No? Hindi ko sinasabing masama yung plano ni Mr. Soto, pero it doesn't speak well of unang-una, meron ka namang Senate Committee on Public Accountability, no, and Investigation. So, unless anong tawag nito, there is an urgent, no, yun na nga, hindi maganda. It leaves a bad taste in the mouth, sabi nga. Nabatid, Sir Jay, na nakasaad dito pala sa panukalang ito yung magkaroon yung itong panukalan yung IPC na malawakang investigasyon sa lahat ng mga iniulat na anomalya tulad po ng korupsyon, ghost projects, overpricing,
at paggamit ng hindi kalidad na materyales sa mga proyekto ng national government, local government units at mga government-owned corporations. At hindi lamang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang susuriin nitong kanyang panukalang magkaroon ng IPC, kundi pati ang mga programa ng iba pang ahensya tulad ng Department of Agriculture, DOH o Department of Health, Department of Education at iba pa. Alam mo, ang problema natin dyan, magkakaroon ng redundancy eh. Kasi kung ang iniisip niya yung kalidad, meron tayong Product Standards Authority which was created by a law, no? So, tingnan nila, parang yun nga sinasabi natin, ang bawat senador, merong more than 3 million legislative research fund. Mag-research munang mabuti kasi baka nagsasayang tayo ng pera, no? Para lang makapagpapogi tayo because napapanahon. I'm not saying ganitong ginagawa ni Mr. Soto, no? Pero kasi tinitingnan ko yung objective ng kanyang panukala, practically meron ng mga batas na covering itong mga meron tayong batas sa smuggling, meron sa Department of Agriculture, yung pag-iimbak ng mga imported na bigas, ng isda, at kung ano-ano pa, no? Meron tayong customs law na dapat ipatupad. So, what I'm saying is, before revisiting all these things, tingnan muna natin bago tayo magkamada ng panukalang batas because baka pagtawanan lang tayo, in the end, wala namang mangyayari, hindi rin magsasayang lang ng pera. Yun ang iniiwasan kasi natin ngayon dahil galit na tao sa pagsasayang ng pera, pag-uwaldas ng pera, no? And mind you, hindi biro yung pondo ng bawat senador. Buwan-buwan na dapat ay ginagastos sa pagpapanday ng panukalang batas. Akala kasi ng iba, yun lang sweldo maliit lang yung sweldo ng senador. Pero yung kanilang allowance para sa pananaliksik, supposed to be, legislative research is more than 3 million a month. That's practically almost 40 million a year, no? Sana gamitin lang maayos, Jay. Opo. Ang Senate Blue Ribbon Committee po ay muling magkakaroon daw ng pagdinig on November 14, 2025 according to Senator Ping Lacson kapag siya muling maihalal bilang chairman ng komite this coming November 10. Sir Jay, ano naman po ang masasabi po niyo dito? Overdue ang immediate reaction ko dyan. Dapat tinuloy-tuloy nila, dapat hindi nila hininto because after all, mas matinu-tino sa pandinig at pakilasan ng tao yung nangyayari sa Senado. Unlike dyan sa ICI na tago, hindi alam kung anong nangyayari, kung sila ba'y nagbubulahan lang sa loob, no? Tapos sasabihin lang, magla-livestream and then a few days before the live stream, sasabihin lang, hindi matutuloy kasi may inaayos pa sila mga guidelines. Anong guidelines? No? Meron bang script na dapat sundin? Ano ba? Hindi maintindihan eh. Kaya, that's a welcome development. Whether siya ang magiging chairman or ibang magiging chairman, gumanap lang na maayos ang mga senador sa kanilang tungkulin, lalo na yung mga miyembro ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Blue Ribbon Committee. Yan ang inaantay ng tao, kaya otherwise talagang punong-puno na. As a matter of fact, siguro malaman din ng ating mga kababayan na mismong yung mga labor centers ay nagpadala na ng liham sa presidente. Ang tanong nila, napakasimple na eh. What now, Mr. President? Parang rinding-rindi na sila sa nangyayari. And they want real actions, hindi yung puro kwento lang na meron tayong 22,000 na classrooms, yung pala 22 pieces lang, 22 buildings lang, no? Sabihin, hindi, ayusin natin yung pabahay, maglalagay tayo ng 6 million. Yun nga 150,000 na pabahay, hindi nga ninyo nagawa sa isang taon eh. Tapos mambobola tayo. Wala na ganoon, ayaw na ng mga labor sector, ng mga labor centers, ng mga TUCP, yung mga ganon, ng ganon.
Opo. Ang isa nga daw sa mga iimbitahan kapag itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee magbabalik on November 14, itong si retired technical sergeant na si Orly Guteza para linawin yung mga detalye ng kanyang sinumpaang salisa. Matatandaan po natin na personal umano siyang, itong si Guteza, personal umano siyang naghatid ng pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang. Kasi itong si Guteza, para sa kaalaman ng ating mga dating security consultant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yes. Wala namang masama kung imbitahan nila, no? Ano bang gusto nilang linawin? Kasi kung ang lilinawin lang nila, yung tungkol lang sa pirma ng abogado, pwede naman, no? Kaya lang, it might be an exercise in futility unless yung gusto ni Mr. Lacson na kasuhan yung mismong whistleblower, nakakatawa tayo noon. Pero marami nang patunay na yung mga pirma ng abogado nung notarize is the same signature with the Guteza affidavit and that of the yung kaso sa Supreme Court na intervening o intervention ng isang grupo, no? The same, maraming kahit na doon sa DBM meron siyang ganung din pirma. So ewan ko kung ano pang purpose, hindi pa malinaw kung ano ang sadya ni Mr. Lacson doon sa pag-iimbita. Pero kung ang kanilang gustong tukuyin ay malaman ng gusto yung pagdi-deliver ng pera, ng maleta, ng basura, maganda kasi gusto rin malaman ng tao yun. Opo. Ang sinasabi naman po ng DPWH ay posibleng bago magpasko ang ilang sangkot ng flood control anomaly ay makukulong. Posibleng makulong po. Kayo ba ay naiinip na o kayo kontento sa ginagawa ding investigasyon ng ICI at ng iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay nga po dito sa mga anomalyang flood control projects? Alam mo, hindi ko malaman kasi kung alin ang paniniwalaan ko. Iba yung sinasabi ng ICI, iba rin yung sinasabi ng ombudsman. Kumisa nagtataka nga ako sa ombudsman by the way, gusto ko rin magtanong kay Ombudsman Remulla. May karapatan ba o may otoridad ba ang ombudsman na utusan ng NBI at saka Bureau of Fire Protection na magsiyasat, no? Kasi alam ko iba ang independent yung ombudsman under the executive branch itong kanyang inuutusan. Meron bang ganong kapangyarihan? So number one question. Pangalawa, doon sa ICI wala pang malinaw ang nagsasalita DPWH. Si Secretary Vince Dizon yata ay nagsabi na baka bago magpasko may makulong, no? Tapos pinakita pa yung litrato sa Quezon City Jail diyan sa may Payatas, no? Na sa totoo lang mukhang ginaya, no? Kasi alam mo, diyan ako nakulong Kaya alam ko yung kalagayan diyan, ultimong tubig diyan, nirarasyon pa, no? Tapos nilagyan pa nila ng mga foam kunyari, no? Kunyari dito makukulong si congressman, ganito, ganyan. Maganda kung nangyayari niya ngayon, pero I doubt it because the reality on the ground is not that, no? Pati pagkain dyan talaga hindi mo makakain. Ngayon, kaya ba na umabot bago magpasko may makulong? Pwede, pero mukhang malabo. Kasi number one, wala pa tayong nalalaman na isinampa nilang kaso. So ang reklamo, isasampa muna yan sa piskalya. Pagdating sa piskalya, ipapaalam doon sa kinasuhan, bibigyan siya ng sapat na panahon para sumagot, no? 10 days na pagkatanggap. So pagkatanggap yan, bibilang ka. Pagkatapos yan, sasagot yan. Or pwedeng humingi ng extension dahil yan ay allowed by law, no? Kasi due process tayo Unless alisin nila yung due process, no? So pagkatapos niyan, sasagutin noong naghabla yung counter affidavit nung inihablang, halimbawa, engineer, contractor, or congressman, no? Pagkatapos niyan, mag-rejoinder pa yung akusado base doon sa sinagot nung umuusig sa kanya. So matagal yung proseso. Pero kung halimbawa, may isang payang bukas, mga kalawa,
Mm-mm. November, preliminary, malalaman natin kasi hindi naman kaagad porke sinampahan makukulong kaagad under the due process ng ating saligang batas. Ngayon, kung yan ay non-bailable, pwede siguro pagka nadesisyonan na ng piskalya na isampa sa korte at ang korte magsasabi, o sige, ito yung warrant, dakpin yan, at yan dahil yan sa plunder case, katulad ng isinampa nitong bago lang, pang-apat na yata plunder case yan ni J.J. Suarez ng Quezon, pwede kang makulong, no? Pero until a warrant is served, no, on the basis of the recommendation of the prosecution, whether it's the state prosecutor or the ombudsman itself, no, wala pang makukulong. Ayaw kasi natin mag-entertain ng false hope, no? Kaya natin binabanggit itong proseso para na sa gano'n malaman ng publiko, Jay. Opo. Kayo ho ba ay napapanatag na po yung loob ninyo ng mabalitaan? Kasi inaasahan po na sa mga susunod na hearing ng ICI ay ila-livestream na po nila itong kanilang gagawing mga pagdinig kaugnay dito sa flood control projects. Kamakalawa, nagsalita si Attorney Brian Osaka yata yun, no? Yung Executive Director ng ICI. At sinabi niyang postpone muna, no? Canceled. As a matter of fact, ang ginamit ay canceled. So we don't know when they will conduct this dahil wala pa naman silang binibigay na bagong schedule, no? Even in the resumption of their investigation, whether they're going to live stream it on new media platform or cover it via the mainstream media, Jade. So, nothing is, everything is fluid. Kaya malabo Hindi, kasi daw, meron pa silang inaayos na guideline. Hindi ko maintindihan from a technical broadcast point of view, ano yung guideline? Kasama ba dyan ilang camera ang gagamitin? Ilang microphone ang gagamitin? Anong platform? Yan by YouTube? Yan by Facebook Live? Yan by X? Yan by Rumble? Walang ano pero kung YouTube yan or via Zoom or via whatever, there is nothing really to make it complicated. Di ba? All you have to do is create or kung may website ang gobyerno, sa website nila, no? So, I don't know. Ayokong pangunahan sila because baka sabihin nila, napaka-bias natin, hindi naman tayo. Tayo, ini-educate lang natin ng tao. Base na rin sa sinasabi ng gobyerno. Opo. Hindi ho ba ipinangangamba na magkaroon ng, baka magkaroon ng trial by publicity? Parang ganun pong dating, Sir Jay, kaya dapat hindi siguro i-livestream, parang ganun po. Ano bang masasabi po ninyo? Wala naman trial by publicity yan ang mas mabuti nga kung ila-live nila kasi marinig ng tao kung may tinatago ba. No? Kasi ngayon wala puro tayo we're in the dark, sabi nga, no? Hindi natin alam anong pinag-uusapan nila sa loob, nagbubulungan ba sila kapag kinakausap nila halimbawa si Martin Romualdez, no? Sinasabi lang nila sa balita, meron siyang dalang 100 pages na patunay na wala siyang pagkakasangkot. What are those? Di ba? Anong tawag nito? Kaya hindi talaga, we will just, kaya walang nawawala ng kredito, ng kredibilidad, yung ICI sa publiko. Dahil nga tago May suggestion. Ano man patago, di ba? Parang yan, parang nangalunya ka, tapos nakikipagtagpo ka doon sa iyong sa iyong kulukadidang, kasalanan yun, pangit yun, mali yun, di ba? Opo. May suggestion na si Senator Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, Sir Jay, na mas maganda daw may isama na mga religious representative at saka opposition representative itong komisyon, itong ICI para maging mas credible at balance ang magiging investigasyon po nila. Sa ngayon ho ba kayo doon? Dapat lang pero hindi papayagan yan. Kasi remember, ICI was
ano tawag to, established by Malacanang itself, no? Hindi nga nila dinaan yung paggawa ng komisyon sa Kongreso because they want anong tawag nito, a controlled environment, no? Kumbaga sa crisis management, ICI is a crisis management by Malacanang. And they cannot afford to put independent people there to represent the public, no? Because they cannot control the environment anymore pag may ibang tao na. Kaya nga appointed hinihirang. Ano bang hinihirang nila? Tinanggal nga nila si balak nilang tanggalin, inunahan lang sila kasi pinag-iinitan nila si Magalong dahil si Magalong is very independent. So ang niretain lang nila si Andy Reyes, former Makati judge, former Supreme Court Justice, at saka si Babes Romualdez, Babes Singson, no? Na bagamat kilala natin yan, pero hindi naman ganun kalinis din dahil ang daming problema nung MWSS nung panahon niya, nung siya nakaupo pa bilang DPWH Secretary, no? So, anong pangalan nito? Ideally, katulad nung, kung naalala niyo yung Expo Filipino scam, Tea Amare, no? Nung panahon ni Fidel Ramos, nung tinayo yung Sagisag Commission, meron talagang mga representatives yung anong tawag nito, yung mga NGOs, yung mga watchdogs, at maganda yun sapagkat makakatulong ng gusto yan sa pagbibigay ng importansya sa anong tawag nito sa publiko, no? Yung panukala ni Mr. Cayetano maganda, pero I doubt it very much whether the Malacanang, especially the Office of the Executive Secretary, who is being implicated anyway in the scam, na pumayag yung nga salin Di ba? Sabi nila, bukas sa publiko, ganyan-ganyan, sabi ni Mr. Remulla, lahat, no? Lahat pala, ang lahat lang ng salin inday. Hindi kasama yung salin ng mga kapanalig niya sa administrasyon. O sabi ni Mr. President, bago siya umalis papuntang Malaysia, bukas siya na ipakita, i-publish yung kanya salin. Pero sandali lang, sabi niya, bago siya umalis, kukonsult ko muna yung cabinet ko. Pagkaalis niya, nagsalita naman yung caretaker, si Mr. Bersamin, sabi niya, no, may batas tayo, hindi pwedeng sa tanang panahon i-access nila yung mga salin ng mga government officials. Which stands, no? Kaya hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung sinasabi ni Mr. Remulla, ni Ombudsman Remulla, na binabago niya ang batas. Hindi man niya pwedeng baguhin ang batas. Tama naman si Mr. Bersamin doon. Opo. Yun ang takot, baka daw ma-politika kapag nilabas ito, Sir Jay. Pero nasa politika ka na. Hindi lang politika, national security rin. So because, you're involving here national security personnel, the President, the Vice President, the Senate President, yung nasa chain of, succession, no? The Speaker of the House and the Supreme Court Justice, Chief Justice. Kaya pwede kasi magamit yan ng mga kalaban ng gobyerno, especially yung communist terrorist group. No, alam naman natin hanggang ngayon nandyan yan, no? Very active pa nga. So sa isang banda, bagamat hindi magsarap sa panlasa ng iba, tama si Mr. Bersamin doon. Although yan ay isa ring excuse para hindi lumabas yung kanilang mga salin. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Adbar, Sir Jay, papaano ba mawawala yung duda ng ating mga kababayan, lalo na pagdating po dito sa mga may mapapanagot sa maalumalyang flood control projects? Kasi nga, may ilang kilalang personalidad, banggitin ko na acquit na yung kaso, di ba? Ang pork barrel case ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, yung kanyang former Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Paano po yun mawawala yung duda na kapag nakasuhan ang isang opisyal ng gobyerno, particular na dito po sa flood control projects, ay talagang mapapanagot at parang hindi po mababaliwala yung ginagawang investigasyon, kumbaga? Magkaiba siguro, no? Kasi pag yung in the case of Mr. Enrile and yung kanyang Chief of Staff, anong pangalan nito? Dumaan sa tamang procedure,
nasampahan ng kaso, nabulat-lat yung mga pieces of evidence, and the court found that there is no sufficient grounds to anong tawag ito, para parusahan yung inihahabla. Remember, nakahabla sila. In the case of Ms. Napoles, tingnan lang natin, kasi ang alam ko, ang napawalang sala roon yung mga anak niya. But si Mrs. Napoles, yung principal character remains to be, anong tawag nito, accountable sa kanyang ginawa. No? So, at saka besides, even if ma-dismiss yung kaso niya doon, she's still facing over 100 years of imprisonment, Jade. Manong Sa Jay? kaso kasi ng flood control, wala pang nakakasuhan eh. Opo, Manong Jay, may buntag si Admar po. Hey, good morning. Yung mga kababayan mo sa Negros, mukhang sige, mag-ulbo ng inyong bulkan ya. Oo nga po, parang sumasabay nga rin itong si Taal. Pero ang tanong ko po ay ito pong Supreme Court, kapag napapansin natin yung mga oral arguments nila, lalo na yung may kaugnayan sa public interest, ay nila live stream din nila. 'Di ba? Yes. Nagkakaroon ng debate. Parang kagaya din sa parang investigation din, nagtatanungan. Ang pinakahuli nga na malaking issue yata is yung patungkol doon sa paggamit ng pondo mula sa PhilHealth. No? So, sa tingin niyo po, para sa kalamanan ng ating mga kababayan at bilang matagal na rin nagko-cover bilang media, may kaibahan po ba itong oral arguments sa anumang investigasyon at itong sa ICI ba, or pwedeng gamitin na lang ng ICI yung naging basehan ng Supreme Court sa kanilang mga tanungan doon sa mga resource person, Manong Jay? Actually, wala namang problema eh. Kaya nga ako nagtataka, sabi ko nga, I was surprised, no? Pleasantly surprised. Doon sa bigla na lang nagpatawag na nag-release ng statement si Executive Director Brian Osaka ng ICI na canceled because sabi nila hindi pa tapos ang guidelines. Anong guidelines? Sabi ko, technically there is no it's simple. You put microphones there, you put camera, you put it i-live stream mo, tapos wala namang pwedeng makialam diyan habang ongoing yung yung live streaming, no? Hindi naman pwedeng i-alter yun because ang may control doon sa pag-stream niyan ay yung mismong ICI, no? So I don't know kung ano pa yung guidelines na sinasabi nila na hindi pa tapos. Opo, at ang iba naman, kung magbabasa ka sa mga komento, alam mo naman sa mga Pilipino, mahilig gumawa ng biro or kung ano man ang isip nila patungkol sa iba't ibang mga isyong political at sa iba pang mga issue. Ang sinasabi nila, kaya daw ila-live stream na, kasi yun naman yung pangako na ila-live stream, pero medyo matatagalan. In fact, ang sabi pa nga, November 11 or November 12 pa ang susunod na hearing, kasi daw, baka ang susunod ng isasalang sa investigasyon ay mga kaalyado na ng nakalipas na administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, kaya ila-live stream na. Sa tingin nyo po, kailangan din po na maisa publiko yung mga nauna ng mga pagdinig ng ICI, kung hindi man ito ila-live, kahit na maisa publiko, para malaman ng lahat. Kasi mga malalaking individual po yung doon sa kanila ay humarap at nagpaliwanag. Meron pang ang pagsasabi na meron daw nag-tell-all doon. Manong Jay. Yeah. Ano yun? Dahil sa, ewan ko kung nakuna ng video yun, no? Para ma-replay, no? O ma-incorporate sa kanang live streaming procedures. But it is necessary para mawala lahat ng duda ng tao. Ilabas nila yung minutes. Ibig sabihin lahat ng nila, make it public. Ano bang problema roon, no? Unless meron nga silang pinagtatakpan. Ngayon, para ma-disabuse yung publiko na ang ICI ay isang galamay ng Malacanang para pagtakpan yung iskandalo, talagang hindi nila ilalabas yan. But if they are not protecting people involved in this scam, in this scandal, they should release any and all, no?
of the transcripts of the previous investigation sessions, no? Para lang sa ganon, wala nang iisipin pa tao, ngayon, nailabas na ho namin, eto, walang redacted dyan. Ano ba yung redacted sa wikang Tagalog o Bisaya, Adman? Tinanggal? Or Walang hindi tinanggal, sinapubliko? walang in-erase. So in other words, open talaga. Alam mo, pag ginawa nila yan, papalakpakan tao. Magkakaroon ng pagsalig ng anong tawag nito? Ano bang pagsalig sa Tagalog? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Hindi talaga pwedeng mawala yung titi Pagtitiis. Pagtitiwala. Yan ang yan ang pagtisyaga. Importante yan. Pag nawala yan, talagang hindi maniniwala tao. Opo. Lipat lang ako sa huling topic ko bago ko ibalik kay partner Jade, Manong Jay. Sa Sige po. isang panayam, binanggit po bilang kayo, taga Davao, Davao Region, at ang pinakasentro nyo dyan sa Southern Mindanao, at siguro sa buong Kamindanao na itong Davao City. Sa isang panayam po ni former Senator Sonny Trillanes, binanggit po niya na ang kabilang daw sa mga nanguna sa pagpapakalat ng fake news ay ito daw si former President Rodrigo Duterte, at kabilang raw sa unang fake news na ipinakalat ng Davao City ay pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Pero para sa kanya, sinasabi niyang most dangerous city ang Davao City. Ano po ang masasabi niyo po dito, Manong Jay? Well, ang nagsabi na pinaka-safest ang Davao City ay mga travel agencies, mga survey group, no, mula sa iba't ibang bansa, no. It is an international study. So kung hindi naniniwala si Mr. Trillanes, palagay ko may dahilan siya, no. Number one, ano bang dahilan para sabihin ni Mr. Trillanes na dangerous ang Davao City? It is really dangerous for him. Dahil marami ang galit sa kanya, sa mga tao. Katunayan, pag pumupunta yan rito, from the airport, diretso na yan sa korte para mag-attend ng kaso niya, no, ng hearing. Kasi takot siya, sa Bisaya pa, hadlok na siya, magusihan na sa bugan ba, kay dagka na kayo naglagot, niya. Ngayon, katunayan, wala nang gustong pumatol dyan sa istorya. Dahil sabi na si Raulo lang yung makapagsasabing ganyan. Everybody, kahit na nga si Secretary Vince Dizon, yung tinanong ni Jessica So, sabi niya, bakit ako sa Davao? 7.4, 7.6 yung lindol, 6.9. Bakit nakatayo sila, maayos lahat yung mga gusali, tapos konti lang yung apektado? Ano bang sagot ni Vince Dizon? Siguro awa ng Diyos, no? Hindi awa ng Diyos yan. Awa ng mga tao dahil sumusunod sila sa batas. Nobody is bending the law in this part of the country, no? Kaya ngayon, kaya natutuwan tao ngayon. Okay lang kay Mr. Kung yun ang paniwala niya, we have to respect his opinion, no? Dahil personal opinion yan. Kung nagugulumihan siya at isip niya ay dangerous ang Davao City para sa kanya, still let it be. We cannot argue with that, no? Kasi personal niyang pananaw yun eh. Kahit na pananaw yan ng isang nasisiraan ng bait, wala tayong magagawa, no? Kasi pananaw niya yun. We have to respect even the opinion of the craziest man alive in this country or in this world. 2018, nang idineklara pala ng City Council, ng Konseho, diha sa Dakbayan sa Davao, itong si Trillanes na persona non grata. Dahil din Correct. sa kanyang naging pahayag na most dangerous city sa bansa ang Davao City, at inahalintulad din pala niya ito, yung mga Davaoenos din sa mga North Koreans. Ito'y batay dito sa masa-search pa rin kasi ito sa sa mismong government website, Philippine News Agency. Mga kabilang, opo, sa Philippine News Agency, kabilang sa mga nakasaad dito na inihalintulad yung mga Davaoeno sa mga North Koreans na madali daw ma-brainwashed ni President Rodrigo Duterte. Ang sabi pa nga dito ni Vice Mayor then na si Vice Mayor Bernard Alag,
hindi siya kailangan dito. Totoo naman. Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umattend ng hearing niya. No? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya. No? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin buwang lang magkahuna-hunaan na ba. No? So, sabi ko nga, let's respect the opinion of a crazy man, no? Who thinks Davao is not safe. Kasi tingnan mo dito kung hindi safe. Diyan ba sa Luzon, meron ng nagtatanim ng grapes? Meron sa La Union, di ba? Pero maasim. No? Dito, pwede kang umikot dito, Admar. Meron dito pick and pay. Pag gusto mo ng fresh na ubas, pag gusto mo ng fresh na mansanas, hindi mo na kailangan mag-import o mag-smuggle ng prutas. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi safe ang Davao, ewan ko sa kanya. Problema niya yon kung hindi siya safe. Pero lahat ng pumunta rito, isa sinasabi, ma-artista, anong pangalan nito, ma-personality, ma-politician, ma-government officials, mga dayuhan. In fact, sa dayuhan na, kung di ako nagkakamali, out of the 3.9 tourist arrival, nakadalaw dito sa Davao, nasa 2.6 million. Kung hindi safe ang Davao, hindi pupunta rito yung 2.6 million na tourist. So sa tingin mo, Sir Jay, itong kaso ng isinampa niya laban kay Senator Bongo, hindi na uusad yan? Si Kwan naman, mahilig siya. This guy must be fully funded now, Kasi dati-dati nanahimik yan after the elections, di ba? Wala siyang pondo ngayon, fully funded siya. Kung ano-anong mga kabalbalang ginagawa niya, no? Sasampa raw ng kasong ganito, ng ganyan. Let him, no? Wala namang problema roon. So, di magsampa siya. Pagkatapos, siya rin, sasampahan din ang kaso, pasensya siya. Di managkot din siya. Ganun, sa talagang tingin niya, makaka-first base yung mga kaso niya, di tuloy niya. Pero ang nangyayari kasi puro press statement. Wala puro rehas. Ginawa na niya yan several years. Kasi simula nang pumunta yan sa Davao at naninikluhod kay former President Duterte na maging running mate kasi gusto niya tumakbong Vice President at tumakbo nga siya na hindi naman siya pinagbigyan. Parang tinaniman niya ng kawayan yung pangyayari yun na in-snap yung beauty ko mula ngayon kalaban ko na kayo. Parang gano'n ang nangyari kay Mr. Trillanes. No? Opo. Ano naman po, speaking of Davao, si Congressman Pulong Duterte ay may bagong patutsada rin po dito sa pamunuan ng AFP. Sabi pa nga niya, naakusahan nga niya to si General Browner, i-quote ko lang, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your bosses? At isa pang tanong niya, who are you really serving? The Philippines or the CIA? At sinabi din ng congressman na dapat daw pagtuunan ng pansin ng AFP itong mga tunay na banta sa seguridad ng bayan, gaya po ng korupsyon, maling paggamit ng pondo at abuso ng kapangyarihan. Ano masasabi mo dito, Sir Jay? As a matter of fact, nung lumabas yung statement, I hope it's not true, pero quoted kasi si Omet, no? Tawag kasi namin diyan kay General Bronner nung tiniente pa yan, kasabayan niya nila General Sagala, Omet, no? Ewan ko kung what triggers or what motivates him, no? Na ilabas yung storya na yung mga missile ay makakarating ng China because this doesn't speak well of the Philippines, no? As a member of the ASEAN and anong tawag nito, and enjoying a diplomatic relations with the mainland China or the People's Republic of China. Unless, kasi pwede kasing pagkamali yan alam naman natin, even before those missiles can reach China, dyan pa lang sa West Philippine Sea, ano na yan may intercept na yan So, anong pangalan nito? Nakakatakot yun sapagkat parang naghahamon tayo ng giyera na hindi naman natin kaya talaga. Pulbos na nga abutin, naawa ako actually doon sa mga lugar who are hosting
EDCA, especially Ilocos Norte, na host ng Typhoon missiles na yan, no? Kasi pagka nagkaroon ng talagang shooting war, pulbos ang aabutin nyo dyan, no? I hope hindi makarating dito. Kaya I'm glad wala masyado rito. I do not know kung meron dito unless malayo-layo pa naman yung Cagayan de Oro. Pero dito sa amin malayo kami. Sana hindi nanggagaling yung mga ganyang statement kay Mr. Browner, kay General Browner, sapagkat hindi po maganda. Hindi maganda ibubunga niyan, if at all, may ibubunga man yan. Natural na mabahala ang isang mambabatas katulad ni Mr. Duterte, ni Congressman Pulong, dahil ang pinag-uusapan dito, yung external, anong tawag nito, defense of the Philippines, no? In case China opts to give it a call, no? Itong para kasing nag-aamon na yung mga ganyang statement, parang nagyayabang ka na, sige, meron kaming Typhoon missile dito. Ilan ba yung Typhoon missile mo? Isa, dalawa, tatlo? Sus Maria Josep. And then siguro maganda yung paliwanag din ni General Omet. Ano ang dahilan? Bakit biglang ang dami-daming F-16, F-15 at iba pang mga aeroplanong pandigma na naglanding dyan sa Clark Air Base 2-3 days ago? So ito yung mga dapat ipaliwanag. Kasi kinakabahan, lalo na yung mga kababayan ko sa Pampanga, makatakot. Biro mong ibalo mong mag-landing ken, then mong commercial airline, potang kay daratang na rin yung aeroplano. Diyos ko, karakalda. Ang pahayag nga ng AFP, parang technical fact lang daw yon tungkol sa missile na yan, Sir Jay. Siguro yung yabang lang, pero yung nga, masama yung yabang na gano'n parang nagyayabang ka, meron kami yan, no? Ngayon kung meron ka, paano kung i-call ka nung pinagyayabangan mo? May latest survey ang Okta Research at Sir Jay, at sinasabing 7 sa 10 mga Pilipino ang tutol na manghimasok sa politika ang ating sandatahang lakas, itong AFP. Ano masasabi po ninyo? Kung ang sinurvey nila puro official, from the general to the colonel, malamang tama yan. Pero pag nag-survey sila from the lieutenant colonel down to the rank and file, baka ibang resulta. Dahil bakit naliligalig si Omet? At palaging sinasabi niya, palagi niya kinakausap yung mga retired generals, huwag kayong gumalaw kasi ganito. Tapos may panakot pa na tatalisa-alisan ng pensyon, ipag-aarap ng inciting to sedition na which are uncalled for, no? Tapos sasabihin niya pagka naiipit na siya, hindi, kami sa armed forces, palagi kami ang pinoprotektahan namin ng tao. Alam ba talaga, Omet? Pero sa tingin po ninyo, Sir Jay, ang AFP natin ngayon, nagagamit ho ba sa politika o independent lang talaga at nakatutok lamang po sa kanilang mandato? Ang alam ko, alam nila yung kanilang role. Ang sinumpaan nila nasa Constitution to serve and protect the Filipino people. Di ba? When in the, anong tawag dyan, merong may linyang sinusunod na yan When in the course of human events and necessity so demands, the armed forces of the Philippines will rise in accordance with the mandate of the Constitution. And that is to preserve and protect the Filipino people. Ginawa nila yan. Hindi yan bago. They did that when? In 1986. Also, during the EDSA 2. Di ba? So, hindi dapat pinagtataka dahil alam ng mga sundalo na ang natatangi nilang sinumpaan ay bigyan ng proteksyon ang kanilang kapwa Pilipino. Pero yung naging pahayag pa ni Congressman Pulong Duterte, kasi sabi nga ng tagapagsalita itong si Jay Tariela ay parang obvious defense of China, yung naging pahayag ng congressman. Anong dating po sa inyo? Anong masasabi po niyo doon?
Alam mo, si Mr. Taratita, si JJ Tariela, yung, anong pangalan yan eh, kaya nga na-kick out yan sa PMA, sobrang daldal eh. Daldal na wala sa lugar at saka sinungaling at kalahati. So, ang tao na makakapagsabi, dapat ba natin paniwalaan ito sa Tariela? Kasi ako, tingin ko lang, gusto lang ma-promote ng mamayan. Kaya, siya, isipin mo, yung mga reserve na pro-promote, sila First Lady, sila, anong pangalan to, sila Romualdez, kung sino-sino pa yung mga Reserve Coast Guard na napopromote, tapos nabigyan pa ng mataas na ranggo si, ang pangalan nung Urban Poor, Secretary, Press Advisor, ay Presidential Advisor. Gadon, Attorney Gadon. Yung sigaw na sigaw ng bobo, anong pangalan? Si Gadon po. Si Gadon, bigyan pa ng mataas na ranggo. Tapos siya hanggang ngayon, yung parang ranggo niya, kaya siguro nag-iingay yan si Tariela. Well, anyway, dapat siya magkasama yung dalawa eh. Alam mo kung magpapal sila ng Certificate of Candidacy sa 2028, dapat mamili ka sinong presidente, parehong Taratitat eh, si Trillanes na galing din sa Philippine Navy, at saka si Tariela na galing din sa Navy, naging Coast Guard. Pwede na, President, Vice President, samahan ng mga ulol. Easy. Sir Jay, siguro huli na lang, reaction mo na lang doon sa plano sanang pagsibak sa pwesto nitong si Senator Joel Villanueva na later on binawi naman ng ombudsman. Ang kanilang pahayag po doon. Yun nga sinasabi natin, yung sa Kapampangan ang tawag niyan padasol-dasol, no? Yung bang arya ng arya, no? Sige, guwan ba? Sige lang, guwan. Kung saan itawag ka na sa Bisaya, Admar? Patakara ba? Oo. Patagalag, guwan. Patagalag, yawit. Kasi unang-una, ang dami mong staff. Ang problema kasi ni Mr. Remulla ganito. Yung unang araw pa lang na pagdating niya sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, dyan sa dating Science Avenue na ngayon ay Senator Miriam Defensor Santiago Avenue na, no? Katabi ng Philippine Science High School yan. Primero araw pa lang niya, sinasalubong siya ng mga newsman, nakaganon siya, oops, walang muna, padaanin niyo ko. Di ba? Parang gano'n, parang dadaan ng hari. So, pagkatapos sabi niya, magtatanggal siya ng ilang daang empleyado yun ng ombudsman. So, you're sending already a wrong message. So, kahit alam ng mga tao na mali yung sinasabi niya, hindi siya sinisita, hindi siya sinasabihan, sir, mali ho kayo, matagal na na-dismiss yan. Hindi lang ginawa yun dahil sa, pinangungunahan kasi, kung ang ginawa niya ron, kung may balak pala siya na ipa-implement yon yung suspension ni Aling Conching, no? Noong panahon na siya pang ombudsman, sana tinawag niya yung sa records department, i-check nyo nga itong record ni former party list congressman Joel Villanueva, who was implicated in Dinapolis at saka doon sa fertilizer scam ba yun, no? Check nyo nga kung standing pa ba yung order ni Ombudsman, anong pangalan nito? Conchita Morales, no? Di sana sinabihan siya kung maayos ang trato sa kanya ng mga empleyado ng ombudsman. Sipin mo, 400 yata yung pinapatanggal niya o 200. Di sana nasabihan siya, Sir Boying, matagal na na-dismiss yan. Nag-motion for reconsideration si for now Senator anong pangalan ito, Villanueva, and we found out in the investigation that hindi meritorious yung kaso, kaya dinismiss po ng ombudsman yan, duly signed by then Ombudsman Samuel Martires of Leyte, kababayan ni Speaker Romualdez. Sana hindi siya napahiya. Hindi. Press con. Meron tayong magandang balita. Hingin ko kay Senator Tuta Soto, Tito Soto pala, na implement yung yung dismissal ni Joel Villanueva. Siyempre,
alam mo naman, yung mainstream media, ano yan eh, takaw fake news eh, di ba? Anong tawag ito? Labas, headline, react naman si Tito, no? Sabi niya, I will implement the order of the ombudsman. Puro kayo ulol. Si Sir Jay, nasurpresa din yung Ombudsman Remulla doon nga sa sinabi ni dating Ombudsman Martires na sa 2019 ay dismissed na ito. At sinasabi pa, parang nilihim Kasi ba? nasa record nasa docket, no? Meron kasing listahan ng mga dismissed cases. So hindi sinikreto? Hindi pwedeng sikreto, naka-record eh. Public record yan eh. As simple, yun nga, kung ni-request lang niya, i-check niyo sa record. Sa CDS, kung di ako nagkakamali, yung tawag ng ombudsman dyan. Dahil ako matagal ako kumukover ng mga court eh. Kaya alam natin meron yan eh. So doon, makikita ka agad, ito. Siyempre, lalo na, ano yan, personality yan, senador. Madali mo makita. May mga marker yan, Villanueva, dismiss, Baka nakalimutan lang. Problem. Nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla siguro. Siguro. Para hindi naman pangit pakinggan. Nakalitaan lang. Masyado siyang overwhelmed sa kanyang bagong posisyon na kaya ang ginagawa niya everyday may press con. Anyways, Sir Jay, itong si Senator Joel Villanueva, parang may ganyang plano. Tapos yung mga Duterte allies, parang ganun din, may mga kaso, di ba? Tulad ni Senator Bongo, kinasuhan din. Si Senator Bato, may banta rin ng possible na ikulong sa ICC at marami pang ibang inaabangan. Ano bang masasabi mo dyan, Sir Jay? Alam mo, this administration will not stop until all the... Alam mo, kasi politika lang ito eh, politika, no? Bakit? Walang material ang administrasyon. Walang material ang oposisyon. Yung pula, yung dilaw, yung kakampek, ano pa? Kakampi. Tama ba yun? Kakamping. Kakamping pala. Kakampek naman. Wala silang material eh. So, sino mga malalakas sa publiko na gusto-gusto ng publiko na maging leader ng bansa? No? Gusto ng public. Inday Sara Duterte. Sino pinakamabango sa mga senador? Bongo, Christopher Lawrence Go, Tesoro Go, ng Batangas at Davao. Sino pa na nakikita nilang pwedeng manindigan? Si Chis Escudero, na Sorsogon, di ba? Kasi, kaya, lahat yan, isa-isahin yan. Basta, possible material ka for the next election, gigipain ka talaga nila. They will try to do that because that's their only hope that they can continue in office. Di ba? Kasi pagka 2028, wala na. Paano na yung maliligayang araw sa flood control, sa classroom, sa farm to my pocket road, di ba? So, tapos yung happy days. Paano ka makakabili ng bagong jet, ng bagong helicopter, ng bahay sa Italy, sa France, sa Madrid, di ba? Sa Oakland, California. Paano ka magpapaaral ng mga anak mo sa France, sa England? Di ba? Paano mo mapapalabas sa bilangguan ng anak mo pag ito'y nasangkot sa drug smuggling sa airport? You need all this to maintain a balance of political equilibrium. May balance ho ba? Or selective? Doon lamang sa mga... Balance yung ibig sabihin yung natitira pa na pwedeng nakawin. Pero nakikita po natin, Sir Jay, parang lahat ng mga kritiko o kumakalaban may kaso. Si former Governor Chavit Singson, meron na rin, di ba? So, kung sino pa? Lumayo ka pa yung kausap mo. Yung best na kinasukan. Anyways, Sir Jay. Tapos nakakatuwa nga, yung Rappler tsaka Vera Pals. Kasi, isipin mo kahapon, di ba, pumutok yung Taal.
Kung di ako nagkakamali, akong isa sa unang-unang nag-post. O sinabi ng third party, ano yan? Fact cheater, fact checker. Ito dahil false information. Si Raulo rito. Klaruhin mo kasi, Sir Jay, para hindi na mapasok. Oo. Isipin mo, puto kang Taal, pinag-iingat ko yung mga kababayan. Kasi nandyan yung mga kamag-anakan ko sa Bulacay, sa Batangas eh. Oo. Tapos alam ko rin yung ibang mga motorista, yung mga big bikers, papunta sila ng Taal, ng Tagaytay. Oo. Kaya sabi ko, ingat kayo dahil sumasabog yung Taal. Ang sabi ba naman ng third party fact checker, sabi niya, this is a false information. Gago si Raul. Sir Jay. Nagpapagamit ng gusto eh. Opo. Well, anyways, Sir Jay, wala lang tayong oras. Siguro paalala po ninyo at mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. May pag-asa pa ba? Makakaahon pa ba tayo mula dito sa mga issue ito? Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat God works in many ways. No? Kaya cool, relax, sumunod pa rin tayo sa batas, pero dagdagan natin ang dasal dahil kapag taimtim ang ating pagdarasal, pinagbibigyan tayo, kinasisiyahan tayo ng Panginoon. Kaya at importante, huwag tayong umasa sa gobyerno. No? Huwag tayong umasa sa gobyerno. Umasa tayo sa sarili nating kakayanan, magtanim-tanim tayo kung ano man yung pwede nating tanim para may nakakain tayo dahil paparating po tayo doon sa mas hirap pa. Actually, hindi pinag-uusapan ng gobyerno, but the experts, the economic experts are already saying that the value of peso sasadsad pa yan comes December. Now it's nearing 60, it might go up to 70 or 80. No? God knows kung ano susunod. In fact, yung Philippine Stock Exchange, ang lugi nila today is already 1.7 trillion. In other words, nobody wants to invest in our country. And that's bad. That would spell recession, inflation, name it. Kaya dapat ho talagang kapit tayo sa ating pananalig, sa ating sarili, sa ating Panginoon na tayo ay kasiyahan sa araw-araw.